Hi everyone! Welcome back po tayo sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog. Bumabati ng mapagpalang gabi mga kabisnes, mga kapapi, mga kalingap. No? At gagawa lang tayo ng panibagong reaction video natin na tungkol nga dito. May kaunti lang tayong sasagutin dito sa pangutsada nitong ex-girlfriend ni Kuya Bong sa kanyang live. At ang natin kasi hindi matigil-tigil yung pambabanat niya dito kay Kuya Bong. Panglalait, pangungutya, no? Pang-aapak-apak niya dito sa pagkatao ni Kuya Bong. So, well, mga kabisnes, mga kapapi, mga kalingap, kung kayo'y bago pa lamang dito sa aking munting bahay, baka pwede pong pakipindot ng subscribe button dyan at isali ninyo yung notification bell para updated tayo sa lahat ng ating mga nire-reaction ng video sa kabisnes man o sa kalingap. So, well, pagpatuloy natin ang ating ating saloobin, ating opinion, reaksyon. No? So, well, mga kabisnes, mga kapapi, no? Madaming mga pinagsasabi na hindi magaganda, no? Itong ex-girlfriend ni Kuya Bong. Nalaban dito kay Kuya Bong at mas lalong-lalo na dito sa kabisnes, no? Kaya kumbaga, andon na yung pangungutya niya, pinagtatawanan niya. Kumbaga, ina-underestimate niya itong pagkatao ni Kuya Bong, Para sa akin, mga kabisnes, mga kapapi, mga kalingap, no? Kung talagang isa kang matinong babae, isa kang disenteng babae, isa kang, kumbaga, inaano mo, tinataas mo yung reputasyon mo bilang isang babae, Bakit na lang hindi niya ipagsigaw dyan sa kanyang live na sasabihin niya, ay naku, Bong, sorry, noon na hindi ako, umatras ako sa kasal natin, baka naman hindi talaga tayong dalawa itidanhana, Pasensya ka na, and hopefully, na makakatagpo ka ng karapat-dapat talaga para sa iyo, Na mamahalin ka at tatanggapin ka, I wish ko yun sa iyo. Kung talagang iniisip niya kung ano yung magiging reputasyon niya o iniisip niya kung matino ka, may isa kang matinong babae, isa kang may delikadesang babae, yung wishes mo doon sa lalaking hindi mo tinuloy yung pagpapakasal sa kanya, yun na lang sana yung isinisigaw niya dyan sa live niya. Pero mga kabisnes, mga kapapi, mga kalingap, iba siya, Yung isinisigaw niya dyan sa kanyang live, yung pangungutsada niya, Yung panglalait-lait niya. Kaya po natin nasabing pangungutsada, pagpaparinig, panglalait niya. Isa po doon talaga ang main talaga na ginawa niya is yung pinagpupustahan nila itong si Kuya Bong. Noong ilang araw lang na nag-live siya, hindi lang yung na-in-stop nila yung pagpupustahan. Nagtawag pa siya dyan sa kanyang live nang naghihikayat kung sino pa yung gustong sumali sa pustahan. Kung ikaw ba naman may delikadesang babae, natural hindi mo gagawin yun, Siguro, pangungugali ng isang tao yung, kumbaga, parang matalak. Talakera, pamintas na hindi alam niya kung ano yung mayroon sa kanya, At isa pa, kung talagang minahal niya doon si Kuya Bong, At hindi naman yan pwede natin ipagkaila na talagang may nangyari sa kanilang dalawa, Dapat yun, sa ganong pamamaraan na yun, Although alam niya na na-publish na ito ni Kuya Bong yung nangyari sa kanila. Siya mismo babae, kung mayroong may dekal na anong tawag dito, yung mayroon siyang sarili talagang na pagka yung tawag dito, yung itatago niya na lang sana, yung pagka nangyaring ganon, Instead na ipagtalak niya noon, na pinapakita lang niya dyan sa mga tao, pinaparinig niya dyan sa mga tao, sa mga viewers niya, kung gaano lang talaga siya
yung nararamdaman, nakikita kasi natin sa true action niya, na yung kanyang pagsasalita, pagko-content niyan din kay Kuya Bong, ay yung bang pinapakita niya na hindi talaga niya matatanggap na inayawan siya ni Kuya Bong. Parang hindi kasi niya matanggap sa sarili niya na isa-isang tulad ni Kuya Bong ay umayaw sa kanya, no? No, 'di ba? Dapat 'yon sa ganong pamamaraan ay ipakita niya sa mga tao o ipakita niya diyan sa mga viewers niya na kahit ginanon man sila, kahit nagkawalay man sila ni Kuya Bong, hindi man sila nagkatuluyan, on the go pa rin siya sa kabutihang ginagawa niya. Hindi yung isa pa, yung halakhak niya na halakhak naman, nakitang-kita mo naman na nasasaktan at nadudurog talaga yung puso niya, no? Kasi mga kabisnes, mga kapapi, mga kalingap, ang isang babae, kung hindi nararamdaman niya yung sakit na yung gusto niya na hindi niya nakuha, kumbaga na failed siya sa kanyang dream, sa kanyang gusto, no, na hindi niya nakuha, makikita mo yung babae, mayroon kasing mga babae dinadaan sa pagkatalak, dinadaan sa pagtatawa na hindi naman totoo, pero deep inside, kung nag-iisa siya, nag-iiyak yan sa sakit na nararamdaman niya kasi hindi niya nakuha kasi on that time na umalis si Kuya Bong nung December 31, no, ang akala niya talagang sigurado na siya babalik talaga sa kanya, sigurado siya talagang magiging kanya na uli si Kuya Bong, no. Alam naman natin na noon pa naman ay gustong-gusto niya yan paglaruan o gagamitin niya si Kuya Bong diyan sa kanyang live, no, kasi alam naman natin kung nandyan si Kuya Bong sa kanya malaki yung views niya, no. Kumbaga ang kanya kasing panggagamit ay yung makuha niya si Kuya Bong para gamitin niya sa kanyang pagko-content lamang, hindi yung gusto niya si Kuya Bong makuha niya uli ay yung tututuhanin niya, pakakasalan niya or anything. Hindi yung ganun yung lang sa kanya. Sa ngayon, no, nakikita natin hindi siya kasi nagtagumpay, kaya nagtatalak siya ng nagtatalak dyan, no. Tawa siya ng tawa na hindi naman kumbaga hindi ka maiinis sa tawa niya no. Alam niyo kung bakit? Nakakatawa lang siyang tignan. Nagmumukha kasi siyang tanga sa kanyang pinaggagawa, no. Yung iba nga nagsasabi parang nagiging nagiging iba na yung pag-iisip niya sa pananalita niya, sa pagtatawa niya, no. Dapat mo bang sabihin diyan sa live mo yung mga pangungutya mo dun sa isang lalaki, samantala naman naging kayo, samantala naman nakapakinabangan mo, samantala naman ay kumbaga na-share mo sa kanya yung kaloob-looban mo, na-share mo sa kanya kung ano yung feelings na magiging isang babae, pinatikim mo doon sa isang lalaki kung sino kang babae sa kanya. Yun, hindi naman niya inisip na nagkaroon din naman sila ng malalim na pagkaunawaan ni Kuya Bong. Hindi rin niya kasi iniisip na hindi naman siguro si Kuya Bong dadakma sa kanya kung hindi naman niya kusang binigay, no. So dapat yun na lang ang isipin niya, yung good memories nila ni Kuya Bong, kung ano yung ang alaala na nagiging sila ni Kuya Bong, yung masaya, yung masarap na pagsasama nila ni Kuya Bong, no. Hindi yung talak siya ng talak doon na pinapakita lang niya na nagiging frustrated lang talaga siya. Kumbaga pinapadama niya sa mga tao kung gaano siya ka frustrated sa mga dreams na hindi na naman niya nakuha uli si Kuya Bong, no. Kasi wala namang maniniwala, no. Kasi kung marunong kang tao mag-analyze, bakit niya laging ikino-content? Bakit laging niyang yung pagko-content niya, yung panlalait, pag-underestimate sa pagkatao ni Kuya Bong, no? Doon lang makikita mo na hindi siya naka-move on Doon lang nakikita mo na hindi niya natanggap yung pagkabigo niya, no? Kasi pag yan tapos na, ay hindi niya na talaga gusto, ayaw niya ng pag-usapan, hindi na niya yan babanggitin o gagawing content diyan sa kanyang live. So,
maraming nagsasabi dahil gusto nga niya na magkaroon ng views, gusto nga niya ng revenue. Siguro isa rin 'yon ang dahilan, ang main reason niya, no? Ang ano niya, ang special point of view niya talaga, yung magkaroon talaga siya ng malaking views, no? Kasi naramdaman niya yon at alam niya yon nung nagdoon na dyan sa kanya si Kuya Bong, malalaki ang mga views niya. Nakita niya yon kung ano yung percentage, anong advantage na nandyan sa kanya si Kuya Bong doon sa YouTube channel niya. Kung yun man ang dahilan niya, kaya siya nagtatalak. Kumbaga, dinidiscourage niya, no? Dinidiscourage niya yung taong nanonood, yung partido ni Ka-Business. Nagbibigay siya ng disappointment doon sa kanila, lalo na doon kay Kuya Bong. Madi-disappoint si Kuya Bong sa mga pinagsasabi niya. Syempre, kakausapin siya ni Kuya Bong, no? Sasabihin, wag ka namang magsalita ng ganyan. Kumbaga, marunong siya, no? Marunong siyang gumawa ng kanyang teleserye. Marunong siyang gumawa ng anong tawag dito? Marunong siyang gumawa ng sarili niyang kwento, no? Ang kwento na para mapansin siya, lalo na yung kay Kuya Bong. Kung iisip-isipin natin, parang ano siya, parang yung KSP, yung taong kulang sa pansin, ano? Yun ang ano niya, yun ang kalabasan mo, yun ang kalabasan nitong si X, ano? At kung hindi niya talaga yung intention ng gawin noon, na hindi niya na yun mention, no? Kasi past is past na yun. Nag-move on na siya, mag-move on na sana siya. Hindi na sana niyang hindi siya maggagalan, ano yung tawag doon, yung para bang nanggigigil sa galit, no? Na ipakita niya doon sa live niya kung gaano siya nanggigigil sa galit dito kay Ka-Business at kay Kuya Bong. At wala naman talaga siyang magagawa at wala naman talaga siyang mapupula o wala siyang makukuha kasi hindi nga siya pinapansin ng Ka-Business. Hindi nga siya lalong-lalo na si Kuya Bong. Ang sabi pa ni Kuya Bong ay, bahala ka sa buhay mo. Wala akong pakialam sa'yo. Diba? Manigas ka dyan. Di magpusta ka kung gusto mo magpagpustahan dyan. Basta ako, masaya ako. Yun ang kini Kuya Bong. Ayun ang sinabi ni Kuya Bong. Ayun na, dito kay X, yung ginagawa mong ganyan, walang epekto kay Kuya Bong. Ang epekto sa kanya, pinagtatawanan ka lang ni Kuya Bong sa mga pinagsasabi mo dyan sa content mo. Yun ang masakit, no? Nagwi-wish ka na mahal ka pa ng lalaki, pero sa kabila ng lahat, ipinagtatawanan ka dun sa mga ginagawa mong pustahan, sa ginagawa mong panlalait sa kanya, pinagtatawanan ka niya. Ang sabi ni Kuya Bong, wala akong pakialam sa'yo, bahala ka sa buhay mo. Di gawin mo ang magpustahan, di ba? Yun ang naman ang sabi ni Kuya Bong sa kanya, no? So dito siguro na narinig natin na ito siya, no, itong si X ay marami na siyang connection, ano, maraming connection para siguro mabuwag o maitumban niya si Ka-Business dito sa larangan ng ng bilang isang YouTuber. At ito pa yung mabanggit natin, ano, na ang sinabi niya, kumbaga, hindi siya nagpahawak sa leeg kay Ka-Business kasi nga siya ay may work, no? Para bang sinasabi niya siya isang OFW. Well, no? Hindi natin masasabi we are already stable sa ating job bilang isang OFW. Okay, mag-agree ako kung dito ka sa ibang bansa, may stable job ka. Alam niyo po kung bakit, mga Ka-Business, mga kapapi, mga kalingap. Dito sa ibang bansa, pag talagang may amo ka, stable ka. Kasi hindi ka runaway. Talagang mayroon kang stable job kasi mayroon kang amo, no? Pero, doon sa Pilipinas, wala kang stable job doon. Kasi hindi ka na nasa abroad. Eto ang ilagay mo sa kokote mo. Huwag ka masyadong mataas ang lipad kung magsalita ka. Ex ni Bong. OFW, yes, stable ka dyan sa
sa pinagtatrabuhan mo sa amo mo ngayon. Kasi nasa ibang bansa ka, stable ka pa rin ba? Kung nandun ka na sa Pilipinas, magkakaroon ka ba ng stable job? Natural, hindi na kasi hindi ka natatanggapin kung may edad ka na sa Pilipinas. Ano yung masasabi mo doon na okay lang, hindi naman ako hindi ako hawakan sa leeg kasi may sarili akong pera, may sarili akong trabaho. Diyan dito sa abroad, oo. Katulad ko, aminin ko, may stable job ako dito sa Bahrain kasi may amo ako, no? Stable ako dito, may trabaho ako, may amo ako, hindi ako palaboy-laboy, hindi ako TNT, hindi ako legit ako. So stable ako sa isang trabaho ko bilang isang OFW. Ang tanong ko sa sarili ko, pag sa Pilipinas, ano ang stable job ko sa Pilipinas? Wala, no? Kasi andito na. Dito na sa ibang bansa ang nagiging buhay mo. So doon ka sa Pilipinas, magbabagong panimula ka doon kung ano yung stable na gagawin mo, no? Alangan naman dito sa ex ni Kuya Bong, magising-gising ka, no? Sa mga matataas mong pananalita, no? Pagdating mo sa Pilipinas, ang sabihin ko sa'yo, nga, di ba? Eto, syempre, andyan ka, nagbablog ka, no? E di gagamitin mo yan para mayroon kang stable na pagkakukuhanan ng pera, di ba? Kaya wag mong maliitin itong kinumpara mo yung sarili mo doon kila ka-business. Kasi sila ka-business, kahit doon sila umaasa sa kanilang YouTube channel, at least, stable na sila doon sa pagka-YouTube at YouTuber nila dahil kumikita na sila. Nandun na sila, yun na yung nagiging trabaho nila. No, kung ikumpara mo yung sarili mo doon kila ka-business, walang-wala naman yung hindi naman lahat ng nag-a-abroad na hindi naging successful, no? Karamihan, we are failed, no? Kasi kahit anong tagal mo pa dyan sa ibang bansa, kahit ano, wala pa rin. Hindi ka pa rin yumaman, hindi ka pa rin, kung ikumpara mo yung sarili mo doon sa taong YouTuber, isang charity vlogger, mas mayaman sila kesa sa amin na OFW. No? Kaya wag mong ipagmamatigas na OFW ka. Hello. Nag-iisip ka ba sa mga sinasabi mo? Nako, kung magsalita nitong ni ex-girlfriend ni Kuya Bong, ang taas ng lipad, no? Pero lagi namang bumabagsak. Wag ka kasi masyadong magsalita ng mataas. Wag mo kasing ikumpara yung sarili mo sa tao na alam mo mas mataas sa'yo, no? Hindi mo pwedeng ikumpara. There's no comparison between people and people. Mayroon kasi nakataas siya sa'yo. Mayroon kasi hindi mo siya ka-level, no? Mayroon kasi hindi kanya ka-level tulad mo. Hindi ka naman talaga ka-level ng mga ka-business, no? They are not putting in their mind na magka-level kayo. No. Hindi ka nila ka-level, no? So, huwag mong ikumpara yung sarili mo sa mga charity vlogger na ikaw isang OFW. Diba? Oo, alam natin yun. Maraming OFW nakakatulong dito sa mga vlogger. Pero, hanggang saan tayo mga OFW? Dito lang tayo sa ibang bansa. We are stable. Our job here. Pero pag uwi natin sa Pilipinas, may stable ka ba doon? Job. Wala namang kukuha sa'yo kasi matanda ka na, no? Wala namang magbibigay sa'yo ng trabaho na pabanjing-banjing ka lang, sasahuran ka ng 20 mil sa isang buwan doon sa Pilipinas. Wala. So, wag mong sigaw sa buong mundo, OFW ako. Okay. Isa ka ngang bayani. Oo nga, bayani ka noon. Pero pag sa usapang stable job, dito ka lang sa ibang bansa, stable ka. Sa Pilipinas, wala. Nga. Yun ang dapat natin isipin. Pag uwi natin sa Pilipinas, yun ang ating isipin. Kaya mapagmataas talaga yung mga binibitaw salita nitong ex-girlfriend ni Kuya Bong. Ang taas-taas, hindi kayang abutin ng agila itong kanyang mga pinagsasabi dyan sa kanyang YouTube, sa kanyang live. So, well, mga kabisnes, mga kapapi, mga kalingap, ang haba na po ng aking reaction video. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan po ninyo, please subscribe, share, likes, at comments ng aking reaction video. At don't forget to subscribe po.
Suportahan natin Ka-Business Official, Papa Dins TV and Ka-Business Family at ang ating mahal na kalingap, ang ama ng kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, at Edna Vlog, Kalingap Rab, at Jack Tap Matubang po, at ang lahat ng ating kasamahang reactor sa Karepa at kasamahan ding reactor sa Ka-Business. Maraming salamat po. Bye-bye. See you again. Love you all po. Maraming salamat sa mga bago kong subscriber at sa mga support na laging nagsusuporta sa akin. I love you po. Bye-bye po.